Yan, isang mapagpalang linggo sa atin mga kapatid. Ayon po sa akin na ipangako sa inyo, ang susunod ko pong tatalakayin, ang una natin tinalakay about po sa kasaysayan ng buhay ni Rahab. Ngayon naman po tatalakayin naman po natin ang kasaysayan po ng buhay ni Abraham. Ayan, kaya tapusin niyo po hanggang sa huli ang topic na ito about kay Abraham. Dito po makikita po natin yung kakaibang pakikipagrelasyon ni Abraham sa Diyos na manlilikha. Umpisahan po natin ang buhay ni Abraham. Ayon sa Biblia, si Abel or si Adan ay mayroon pong 3 anak. Ang una po niyang anak na panganay ay si Cain. Makikita natin yan sa Genesis chapter 4 verse 1. And then sumunod si Abel, Genesis chapter 4 verse 2. At ito po nagkaroon po ng hindi magandang motibo or damdamin si Cain, kaya pinatay niya si Abel. Kaya nag-iisa na lang siyang anak na buhay ng ng mag-asawa. Ngunit pagkalipas ng panahon ay nasundan ulit si Abel na pinatay ng kanyang kuya, at ang sumunod po sa kanya na biyaya po ng Diyos na anak ni Eva at ni Adan ay walang iba kundi si Seth. Ayan, si Seth po ay bunso po siya at pangatlong anak ni Adan at ni Eva. Kaya 3 po yung kanilang naging anak, si Cain, si Abel at si Seth. At sa paglipas ng panahon, mga kapatid ko sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon po ng salin-salin lahi mula kay Adan hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. Siyempre, alam natin si Adan at si Eva ang unang nilikha ng Diyos. Binilinan sila ng Diyos na magpakarami. At talagang dumami po yung kanilang lahi. Ngayon po, isa po sa naging lahi po ni Adan ay si Abraham. Ngunit bago po yan, puntahan po natin yung salin lahi na pinagmulan po ni Abraham or Abraham na naging Abraham. Ayon po sa Biblia, sa pagkakasunod-sunod, anak ni Adan si Seth, yung pangatlong anak ni Adan na bunso, si Seth. Si Seth naman ay naging anak niya si Enosh. Letter E-N-O-S-H. Enosh. Kasi may Enoch din yan, mamaya mamaman. Si Enosh ay naging anak niya si Kenan. Si Kenan ay naging anak naman niya si Mahalael. Si Mahalael ay naging anak naman si Jar. Si Enoch ay naging anak naman niya si Matusalem. Si Enoch po, ito po yung namuhay na naging kalugod-lugod din sa Diyos, at then siya po yung unang-unang tao na dinala sa langit ng Diyos na buhay. Dinala ng Diyos sa langit sa kanyang pinagdalan kay Enoch. Siya po ay kinuha at dinala po sa langit. Si Matusalem ang naging anak ni Enoch. Pero kung pupuntahan po natin pupuntahan po na natin yung New Testament, malamang ang pinagdalan po kay Enoch ay walang iba kundi yung paraiso. Dadaling kita ngayon sa paraiso. Sabi po doon sa isang magnanakaw. Si Enoch ay nagkaroon ng anak na naging anak niya si Matusalem. And then si Matusalem ay naging anak naman niya si Noe. At si Noe ay siya po yung isa po sa kinikilala ring patriarka sa nagligtas po sa sangkatauhan. Noong panahon po niya, naging sobrang sama ng mga tao. Makikita po natin yan sa Genesis.
Sa Genesis chapter 8, makikita po natin dyan na napakasama ng mga tao. Kaya ang tao po, ayon po sa Biblia, ay pinatay ng Diyos sa pamamagitan po ng tubig. At bago po niyang gawin yan, si Noe po ay pinagawa muna ng Diyos ng arko. At yung arko po na kanyang pinagawa kay Moises ay nagdaan po ng maraming taon sapagkat wala pa pong mga kagagamitan ng mga high-tech ngayon na talagang pwede kang magtayo ng 1 taon or 2 taon. Meron ka ng building na 8 floor, 5 floor. Madali lang sa panahon natin. Pero nung panahon ni Noe, ang ginagamit lang nila halos dyan ay mga matutulis na bagay tulad ng mga bato na hinulmahan nila, tulad ng mga kahoy na ginagawa nilang lagari, yung mga matutulis na bagay, no? Pinahasa nila para ipanlagari. Ganun po kahirap nung panahon nila. Kaya nung pinagawa ng Diyos si Moises, nangusap ang Diyos sa kanya na papatayin niya ang tao sa pamamagitan ng baha. At habang siya gumagawa ng pinagtatawanan siya. Pero dahil alam ni Noe na ang Diyos ang kumausap sa kanya, ginawa niya yon. At habang ginagawa niya, nangangaral po siya sa mga tao. Yung mga nangaasar sa kanya, yung mga nanguusig sa kanya, yun yung kanyang pinapangaralan. At lahat ng tao, pinangangaralan niya sa abot na kanyang inaabot. At dumating sa punto na hindi sila nakinig na build, na buo yung arko na pinagagawa ng Diyos. At alam natin yan, na nagpapasok ang Diyos ng hayop sa arko ni Noe ng pares-pares. At isang prayer meeting na pinuntahan ko, na sa prayer meeting na yon, na doon ay sabi kong ganun, sa tingin ninyo, nagpapasok ba ng mga isda o nabubuhay sa dagat ang Diyos? Sagot nila, hindi. Oo nga naman, kasi pantubig yun eh. Kaya iyon ang hayop na hindi namatay. Kaya mapapansin natin pagkatapos ng baha, lahat ng hayop na nandoon, yun ulit ang pinarami ng Diyos. Pero nang mapatay ng Diyos lahat, or gugunawin na ng Diyos, papatayin na ng Diyos sa lahat ng may buhay ng panahon niya, pinaakyat po ng Diyos or pinapasok na ng Diyos si Noe at sinara ng Diyos yung arko. At nagkaroon po ng anak si Noah po ay mayroon pong 3 anak, at yung 3 po niyang anak ay mayroon pong silang mga asawa. Kaya ang tanong, ilang tao ang naligtas nung panahon ni Noe? 8 tao lang. Si Noe at yung kanyang asawa, at si Cam, si Japet. Si Sem, Cam at Japet. At ang panganay na anak ni Noe ay walang iba kundi si Sem. Ang kanyang pangalawa ay si Cam. Ang kanyang pangatlo ay si Japet. Kung nung panahon, kung sa unang anak, kay Adan at kay Eva, ang kanyang bunso ay si Seth, dito naman kay Noe, ang kanyang panganay ay si Sem, na makikita natin yan. Iyan po ay pinagmulan po ng, isa po yan sa pinagmulang ninuno ni Abraham. Balik po tayo sa pagkakasunod-sunod ng kinanununuan ni Abraham. Si Sem ay ang panganay na anak ni Noe. Si Arpazan ay anak ni Sem. Si Sela ay anak ni Arpazan. Si Eber ay anak ni Sela. Si Peleg ay anak ni Eber. Si Reu ay anak ni Peleg. Si Zerug ay anak ni Reho. Si Nahor ay anak ni Serug. Si Tera ay anak ni Nahor. Si Abram ay anak ni Tera. Kaya si Abram ay isang direktang inapo ni Sem na nagmula sa linya ni Noe. At kadagdagan pa po dyan, mga kapatid, si Abram may 2 anak. Mga anak ni Abraham. Si Ismael, ito yung anak niya kay Agar, yung alipin ni Sarai. Si Ismael ang anak na panganay ni Abraham kay Agar. Pero hindi po siya yung pinangakuan ng Diyos. Makikita natin sa Genesis chapter 16 to 15. Then si Isaac
Siya yung pangalawang anak, pero panganay na anak niya ito kay Sarah. At nag-iisang anak niya kay Sarah. At yung alipin ng mga panahon na yan ay wala po silang karapatan manahin kung ano man meron doon sa tunay na anak. Kaya yung pangako ng Diyos naganap po kay kay Abraham nang siya po ay magkaroon ng anak. Okay po, kadagdagan lang po yan. Narinig po natin yung mga salinlahi ng ina po ni Adan na nagmula kay Seth, ang bunsong anak ni Adan at ni Eva, si Seth. At si Seth ang pinagmulaan ni Noe. Si Noe ang pinagmulaan ni Abram. Ngayon, tinawag ng Diyos si Abram. Ang pangalan pa po niya Abram bago Abraham. Tinawag ng Diyos si Abram. Ngayon, basahin po natin. Sa Genesis chapter 12. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga anak. Ama, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng bansa pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Kaya pag pinagpala ng Diyos ay pagpapalait. Ang lugar ng Haran ay isang lugar sa Mesopotamia. Ang Mesopotamia ay meron po itong iba't ibang uri ng bayan. At ang Mesopotamia ay isang lungsod na sakop niya ang Haran at Ur. Kaya mapapansin po natin dito sa Genesis chapter 12, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan. Ngayon, bakit nga ba pinalilisan ng Diyos kay Abraham ang kanyang bayang kinalakihan? Ibig sabihin na alis sila sa lugar ng Mesopotamia na kinalakihan ng kanyang ama. Na dito lumaki ang kanyang ama sa Ur, ang bayang pinanggalingan ni Abram ay bahagi ng Mesopotamia. Modernong panahon natin ngayon ay Iraq. Noong panahon ni Abram, 2000 hanggang 1005 BC, before Christ, ang mga naninirahan doon ay nagtataglay ng istikong pananampalataya na nagbibigay pugay sa maraming Diyos. Ang mga pangunahing Diyos na kinikilala sa Ur ay, ayan po ang dahilan kung bakit yun po yung unang pinagawa ng Diyos kay Abraham. Umalis doon sa lugar ng Mesopotamia na kinalakihan ng kanyang ama, ng mga ninuno niya, kasi mga kapatid ko, doon po sa lugar na yon ay maraming Diyos. Iba't ibang Diyos. At ang mga Diyos na ito ay meron pong mga pangalan. Babasahin ko po sa inyo. Isa pong Diyos na kinikilala po doon ay si Nanna. Nanna. Nanna.
A. Nanna. N-A-N-N-A. Nanna. Diyos ng buwan. Pangunahing Diyos ng Ur, yung Nanna. And then Ningal, Diyos ng kalusugan, asawa ni Nanna. Si Nila ay asawa ni Nanna. Hindi niyo po, mga tao na po kinikilala dito sa Ur. And then Enlil, E-N-L-I-L, Diyos ng hangin, pangunahing Diyos din ito ng Mesopotamia. Enki, letter E as eagle, and N-Ki-I, Diyos ng karunungan, kaalaman at tubig. Inanna, letter I-N-A-N-N-A, Inanna, Diyos ng pag-ibig, digmaan at kasarian. Ang mga Diyos ng kalikasan, Shemash, Shemash, letter S-H-A-M-A-H-S-H, Shemash, Diyos ng araw. Adad, letter A-D-A-D, Adad, Diyos ng kulog at mga pag-ulan. Gula, letter G-U-L-A, Diyos ng paggalang. Gula. Mga Diyos ng pamumuhay, Dumuzi, D-U-M-U-C-I, Diyos ng pastol at pag-ibig. Dumuzi, Diyos ng pastol at pag-ibig. Enlil, E-N-L-I-L, ito yung nabanggit natin kanina, Diyos ng hangin at paggalang. Ang mga Diyos na ito ay may mahalagang papel sa buhay ng mga naninirahan sa Ur, at ang kanilang mga templo ay sentro ng pagsamba at ritual. Nagre-ritual po sila. Yan po yung dahilan kung bakit pinalilisan ng Diyos si Abraham doon sa kinalakihan nilang lugar. Mapapansin natin, ang dami nilang Diyos, mga kapatid sa Panginoon, at may mga meaning yung pangalan ng Diyos nila. Pero lahat ng Diyos na nabanggit dito, kaya pinalisan ng Diyos yan si Abraham diyan, sapagkat ang tunay na Diyos ay nakilala niya. Lahat ng meaning, ng titulo, ng pangalan ng Diyos na ito, at ang Diyos na ito ay Diyos ng tao, Diyos ng mga tao, Diyos ng mga hayop, Diyos ng mga kalikasan, ay lahat ng titulo nila, babanggitin ko po, Diyos ng buwan, si Nana, Diyos ng buwan, Diyos ng kalusugan, si Ningal, Diyos ng hangin, Diyos ng karunungan, kaalaman at tubig, Diyos ng pag-ibig, digmaan at kasarian, Diyos ng araw, Diyos ng kulog ng mga pag-ulan, Diyos ng paggalang, paggaling, Diyos ng pastol at pag-ibig, Diyos ng hangin at ng kaalaman. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang ibig sabihin niyan, kaya pinili ni Abraham na lisanin ang dakong iyon, sapagkat pinipili niya yung isang Diyos, na tunay na Diyos, hindi man niya nakikita, pero tunay na Diyos, at lahat ng titulo na yon ay hindi naman talaga doon sa mga tao na yon, kundi nasa Diyos. Hindi lang siya Diyos ng mga Diyos, kundi siya yung Diyos na kahit saan ay naroon. Kaya pinalisan siya ng Diyos sa dakong iyon, sapagkat yung lugar na yon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya yun yung unang utos ng Diyos sa kanya, lisanin niya. Napakahalaga yun. At kung hindi siya lilisan doon, hindi sila magkakaroon ng relasyon ng tunay na Diyos na si El Shaddai. Hindi siya magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ngunit dahil pinili niya yon, isa lang ibig sabihin nun, like Rahab, tinakwil niya yung maraming Diyos na kinikilala sa Mesopotamia, sa Ur at sa Haran. Yung Ur at Haran, Ur, letter U-R, Ur, Haran, yung lugar na yan, sakop yan ng Mesopotamia, na sa panahon natin ngayon ay modernong tawag ay Iraq. Nilisan niya yon
sapagkat yun yung utos ng Diyos sa kanya. Dahil nilisan niya yun, nabanggit na sa Genesis chapter 12, nagbigkas ang Diyos ng pagpapala sa kanya. Ang magpala sa iyo, pagpapalain ko, sumumpa sa iyo, ay susumpain ko. Grabe yung message na tinanggap niya. Protektado siya ng Diyos. Hindi siya yung magpuprotekta sa Diyos na kinikilala nila. Yung dadalhin niya yung mga ribulto ng Diyos nila. Hindi. Ang Diyos mismo ang magpuprotekta at magtatanggol sa kanya. Malalaman po natin yan sa patuloy po nating pag-aaral kay Abraham. Kadagdagan dyan, mga kapatid ko, sa Hebrew word, may dalawang tik-tik ang pangalang Abraham. Tawagin na natin ng buong Abraham si Abraham, sapagkat dito sa meaning ng kanyang pangalan ay mapapansin po natin. Ang pangalan ni Abraham ay nagmula sa wikang Hebreo na binubuo ng dalawang salita. Una, B. Letter A and B as a victory. O B sa letra natin, AB as in baboy. But same word na ibig sabihin ay ama o magulang. That sa wikang Hebreo na lang, A, B as victory. And then, yung pangalawa, Raham. R-A-H-A-M. Raham. Ibig sabihin ay marami o madami. Kaya siya tinawag na ama ng bansa. Kaya binigyan siya ng titulo na ama ng maraming bansa or ama. Ang kahulugan ng pangalan ni Abraham ay nagiging ama ng marami or magulang ng madami. Ito ay tumutukoy sa kanyang tungkulin bilang ama ng mga Hudyo, Arabo at iba pang mga bansa. Kaya tayo man din po ay tumatawag sa kanyang amang Abraham sapagkat tayo ay inilagay ng Diyos kay Abraham because dahil sa pangako ng Panginoon. Yan po yung kahulugan ng pangalang Abraham. Ang etymolohiya ay pag-aaral ng pinagmulan at kasaysayan ng mga salita. Ang pangalang Abraham ay nagiging ama ng marami or magulang ng madami. Ito ay tumutukoy sa kanyang tungkulin bilang ama ng mga Hudyo, Arabo at iba pang mga bansa. Ngunit nang siya'y tawagin ng Diyos para maglingkod, ang kanyang pangalan ay binago sa Abraham upang tumukoy sa kanyang bagong tungkulin bilang ama ng maraming bansa. Hindi lang yung Abraham, yun po ay marami, no? Ama ng marami. Pero dito, nung siya'y tawagin naging Abraham, hindi lang po marami, kundi maraming bansa. Ibig sabihin, lahat ng bansa. Hindi lang para sa mga Hudyo, hindi lang para sa mga Arabo, hindi lang para sa mga Muslim, kundi even sa panahon natin, even sa mga Christian. Hindi lang maraming bansa, hindi lang marami. Hindi lang siya para sa mga Arabo. Ulitin ko, hindi lang para sa mga Hudyo, hindi lang para sa lahi ni Ismael, kundi para sa lahat ng tao. Even a Christian, born again, Catholic, lahat ng naniniwala sa Biblia ay kanyang mga anak. Siya ay anak sa espiritual na buhay. Nang tayo manampalataya sa Diyos, tayo ay binabahagi ng Ama. Kaya maganda yung Katoliko. Sa aming mga Katoliko, meron na kaming ina, meron pa kaming ama. Kaya si Abraham, nang tawagin ng Diyos sa or paalisin siya doon, sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, yung binasa natin kanina, at siya po ay naglakbay papuntang Canaan or Kanaan, mga kapatid ko sa Panginoon, siya po ay napadaan sa Egypt at iba't ibang lugar pa. Yan ay mababasa natin sa Genesis chapter 12 and 13.
at siya po ay sumamba sa Diyos. Ang pagsamba ni Abraham, ang kanyang mga pag-aalay at pagsamba sa Diyos ay makikita natin sa Genesis chapter 12 verse 7 to 8 and Genesis chapter 13 verse 18. Gumawa si Abraham ng dambana sa dakong iyan at siya ay sumamba sa Panginoon. Yung dati na ginagawa niya sa mga peking Diyos, sa mga tao na ginawan Diyos sa lugar ng Mesopotamia, ngayon ay ginawa niya na sa tunay na Diyos. At hindi nasayang yung kanyang pagsamba sapagkat ang kanyang sinasamba ay tunay na Diyos. Kaya kung meron pa tayong sinasamba na hindi tunay na Diyos, sasayang lang yung ating pagsamba. Kaya mag-change na rin tayo like Abraham. Kung siya yung ating ama, susundin natin siya. Tayo ay sasamba sa tunay na Diyos, di man natin nakikita, pero siya ang tunay na dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Sa kanyang paglalakbay, ang pagkakaroon ng anak, ang kapanganakan ni Ismael at ni Isaac. Pinabanggit natin kanina, si Ismael ay anak ni Agar, alipin ni Sarah. At si Sarah ay anak niya si Isaac. Genesis chapter 16, 17, and 21. And then, dumaanas din si Abraham ng pagsubok. Ang pagsubok sa Mount of Moriah. Mount of Moriah. Ang pagsubok sa pamamagitan ni Abraham sa pag-aalay ng kanyang anak na si Isaac. Genesis chapter 22, dahil si Abraham ay naging busy na kay Isaac, nahulog na yung kanyang pagmamahal. Yung pagmamahal na dati ay unang-una ang Diyos dahil sa sobrang kasabikan niya magkaroon ng anak. Yung pagmamahal niya ito ay napunta na kay Abraham. Kumbaga sa panahon natin ngayon, minsan nagiging pangalawa na lang ang Diyos sa buhay natin. Ganun po si Abraham. Ngunit siya ay sinubok ng Diyos at ang pagsubok na binigay sa kanya ng Panginoon nung siya sa Genesis chapter 22, tinawag siya at para ihandog si Abraham. Pag binasa niyo yung Genesis chapter 22, yung buong chapter niyan, napapansin niyo walang pag-aalinlangan na binigay ni Abraham sa Isaac. Alam niyo, si Isaac pa yung nagbitbit ng ng kawoy na ipanggagatong sa kanya. At nung makakit na sila sa bundok ng Moriah, mga kapatid ko, nandun na sila, talagang pinahiga niya sa Isaac. Gumawa siya ng altar na humiga si Isaac doon na sa ilalim na yung kawoy na bit-bit-bit ni Isaac, na walang kaalam-alam si Isaac siya susunugin. Ngunit makikita natin yung pakikiisa ni Isaac sa kanyang ama. Siguro, habang gagawin nila yon at nagtatanong nga si Isaac kung ano ihahandog, hindi niya sinasabi, pero alam na ni Isaac pagdating sa bundok ng Moriah, siya na yung ihahandog at susunugin siya. At talagang papatayin ni Abraham si Isaac. Ngunit yung gagawin na ito ng Diyos, pinigil siya ng anghel sapagkat isa lang yung natagpuan ng Diyos kay Abraham. Walang iba. Si Abraham ay madaling nanumbalik ang kanyang tunay na pag-ibig sa Diyos at nakita niya ang pag-agaw ng kanyang damdamin, ng kanyang pag-ibig sa pagdating ni Isaac, ng pag-ibig niya sa Diyos. Ngunit dito sa pagsubok na ito ay pinatunayan ni Abraham na mas mahal pa rin niya ang Diyos kaysa kay Abraham. At alam din ni Abraham, spiritual, sabi ng Hebreo, spiritual na pananaw, kayang ibalik ng Diyos si Isaac kahit na ito ay kanyang ibigay. Iyon yung kanyang pananampalataya. Ngayon po, ang mga katangian ni Abraham, mga kapatid ko, makikita po natin yung kanyang mga katangian. Unang-una, syempre, yung pananampalataya. Ang matibay na pananampalataya ni Abraham sa Diyos na si El Shaddai. Hebreo chapter 11 verse 8 and 9, no? Talagang matibay kasi sa umpisa pa lang, yung unang utos ng Diyos kay Abraham, ginawa niya Genesis chapter 12, lisanin mo ang lugar. Pinaalis ka agad ng Diyos, sabi ni Yahweh sa kanya, lisanin mo ang iyong bayan. At nilisan nga niya, iniwan niya. Ito po walang ibang nagpayaman nang si Abraham ay umalis sa kanyang sariling bayan sa Haran
na sakop ng Mesopotamia, si Abraham po ay mayaman na ayon doon sa Genesis. Siya'y may mga alipin. Basahin lang po natin ulit Genesis chapter 12 verse 4. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawa, si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan. Baka kasi isipin ng iba, nang sumunod si Abraham, ay walang-wala siya. Hindi po, meron siya may pagmamalaki. Hindi ko katulad si Abraham na walang may pagmamalaki. Kaya ako nakakaranas ng buhay na ito because the love and grace and mercy ng ating Diyos. Kahit ikaw, iyon yung pagkakaiba. Pero si Abraham, mayaman na po siya, may mga alipin na po siya, pero mas pinili niya yung Diyos na magpapakilala pa lang sa kanya ng gusto. Yung bubuuin pa lang yung kanilang relasyon. Iniwan niya yung kanyang bayan at yon ay dahil sa matibay yung kanyang paniniwala, yung kanyang pag-asa, yung kanyang pananampalataya na yung Diyos na ito na nagpapakilala sa kanya ay subukan at siya ay totoo nga. Kaya matatag yung pananampalataya niya. Yan yung katangian ni Abraham, yung kanyang katapatan. Ang kanyang katapatan sa Diyos kahit sa mga pagsubok. Yung inihandog niya si Abraham ay si Isaac, katapatan yun. Pagpapahayag ng kanyang pag-ibig na tapat sa Diyos na tumawag sa kanya. Sa gitna ng pagtitiis, ang kanyang pagtitiis sa mga paghihirap at pagsubok. Nung sila ay pupunta sa Egypt, pupunta sila sa Kanaan at makikisama sa iba't ibang tao at maglalakad sa mga disyerto, mamumuhay sa walang tubig. Yung nanganganib ang kanilang buhay na halos siya nga ay magkasala dahil sinabi niya, Sarai, pag nagustuhan ka ng hari, kukunin ka nila para patayin ako, kaya sabihin mo, kapatid mo lang ako. Paghihirap, pagtitiis, dami niyang dinanas. Pero, napatunayan niya na hindi siya iniwan ng Diyos. At yun po yung gustong iparating sa atin din ng Panginoon. Sa pagtitiis at paghihirap at pagsubok na ating kinakaharap, katulad ni Abraham, si Amang Abraham, hindi niya pinabayaan, tayo man din po ay hindi niya pababayaan. Pagiging mabait, ang kanyang kabaitan sa ibang tao. Genesis chapter 18 verse 1 to 8. Ang pagpapakumbaba, ang kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Genesis chapter 18 verse 27. Tunay nga na mapagpakumbaba ang Diyos. Kasi bakit? Nung si Sarah ay na-insecure kay Agar, lalo na yung malaki na yung kanilang mga anak, siguro naisip ni Agar na baka makihati pa sa mana. Ang sabi naisip ni Sarah na baka makihati pa ng mana si Ismael kay Isaac. Kaya siguro naisip niya na palayasin si Agar. Sabi ni Sarah kay Agar, paalisin mo yung alipin na yan. Nalungkot si Abraham kasi pag pinaalis na yon, kasama yung kanyang anak. Nakita ng Diyos yung reaksyon ni Abraham. Ngunit, dahil nga mapagpakumbaba si Abraham, hindi siya kung katulad sa panahon natin, ay, lalaki ako. Dapat ako yung masusunod. Ako yung magdidesisyon. Ako yung dapat magpapasya. Ako yung dapat masusunod sa tahanang ito. Ano pa tinawag ako ng Abraham? Bakit ko palalayasin yan? Sarili ko ring anak yan. Hindi siya nag-complain, hindi siya nag-murmuring, hindi siya nagreklamo, at hindi siya nakipagtalo kay Sarah. Yung sinabi ni Sarah, pinag-isipan niya at nakita ng Diyos na nahihirapan mag-balance si Abraham sa dalawa niyang babae na minahal. Pero syempre, yung una niyang pag-ibig talaga at mahal na mahal si Sarah. Ngunit nahihirapan siya magpasya dahil
maaaring mamatay sa disyerto pag pinalayas niya si Agar at si Ismael. Yun yung kanyang pag-aalala. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, sige na, paalisin mo na yung mag-ina. Ako nang bahala, gagawin ko rin siyang ama ng maraming, magkakaroon siya ng 12 prinsipe. At yun nga yung mga Arabo. At pinalayas nga ni Abraham. At yun nga, mamamatay nga yung mag-ina sa disyerto. Ngunit, yung Diyos na nangako kay Abraham, iniligtas niya si Agar at si Ismael at nakakita sila ng tubig na kanilang may inom at lumaki si Ismael na maayos at maganda. At ngayon, kilalang kilala siya ng lahat ng mga Arabo at mga Muslim. Yan po mga kapatid ko ang inugat natin yung panawagan ng Diyos kay Abraham at kung saan siya nanggaling na lahi. Makikita natin galing siya kay Seth, bunsong anak ni Adan, and then galing siya kay Noe, at si Noe ay mayroong anak na panganay, si Sem, at doon po siya galing. Marami pa po tayo nabanggit na mga salin lahi mga kapatid ko sa Panginoon, mula kay Abraham hanggang kay Abraham, mula kay Adan, kay Noe, hanggang kay Abraham. At makikita po natin yung mga tinalakay po natin. Ano po? Dahil medyo lumakpas na po tayo ng 30 minutes, ay ito, babanggitin ko na lang po yung pwede natin mga talakayin na pag-aaralan susunod kay Abraham. Ito po. Siyempre, yun ang una kanina, no? Yung pananampalataya, katapatan, pagtitiis, pagiging mabait, pagpapakumbaba, yung pagtitiwala sa Diyos, ang pag-aalay ng kanyang sarili, ang pagkakaroon ng pag-asa, ang pagiging isang lingkod ng Diyos, ang pagkakaroon ng pamilya. Kaya loobin po ng Panginoon, magkaroon pa po tayo ng series na tatalakayin about po kay Abraham. At sama niyo po ako sa panalangin at nawa biyaya ng Diyos, makapagbigay po ako sa inyo ng series na mga pag-aaral about